Before ako pumunta ng Manila, parang may ano na sila, "Wag kang mag-aktivista ha, wag kang sasali sa mga ha." May ganung na sila fear. Hindi ko nga inisip yung armpit hair ko nung nag-perform ako tapos Oo. yun pala yung magiging center of Lahat ng conversations doon nag-revolve na. Nainis ka ba nung yun yung naging topic? Yung totoo, Natalie. Mga profesor na last day of the class lang papasok, tapos madaming papagawin na sobrang lapit na ang due date. Naalala nyo tuloy, kaya ako nag-load. Sa tindi ng red tagging, sa tindi ng violence, sometimes yung mga tao feel nila yung only thing that they could do is be silent about it. Doon pumapasok yung tungkulin ng aktivista na ipakita sa kanila na may kakayahan sila mag-speak up, and all the more na may lumalalang violence, red tagging, all the more na dapat collective and organized nating nilalabanan ito. What's up mga unpackers? Ito ang balagbag niyong ate, si Ate Tuesday on a Saturday. Walang malilito. As always, same drill. Unawain nyo yan. Okay, welcome sa kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? I-unpack na natin yan dito sa Balagbagan. Yes! At hello rin sa mga unpackers natin on air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. And today, we are here with Natalie Heralde. Palakpakan naman natin si Natalie! Oh my gosh, ang tagal ko nang sinasabi to sa lahat na nakaka-work ko. Sabi ko, gusto kong makausap tong batan to the day I watched you on television. Tapos, when I got the chance to finally land this show, and they asked for a list of people I wanna pick who I wanna pick brains with. Sabi ko, si Natalie, imbitayan yan. Kasi gusto kong marinig sa henerasyon mo ang punto de vista mo sa maraming bagay. Okay? Sa mga hindi po nakakakilala kay Natalie, siya ay isang Filipino student activist na nag-trend online noong September 2025 kung naaalala niyo po yon. At bukod dyan, hindi yan ang magiging sentro ng ating usapin ngayong araw na ito. Bahagi rin po siya ng Sining Lila, isang women-led cultural group na connected sa Gabriela na gumagamit ng music, theater at spoken word para magbigay boses sa issues like gender inequality, poverty at human rights. So, welcome to Balagbagan, Natalie! Ayan, we're so excited to have you. Thank you for saying yes. How do you feel? Today lang. Huwag mo na walang yung the whole thing itself. Today lang. Okay naman, puno ng pag-asa at talaga. Grateful ako na na-invite sa ganitong show, especially since hinahangaan po namin kayo. Stop Ate it! Krista. I know, hindi talaga. Kapag iniisip namin, gusto namin mag-organize ng woman-led na mga gigs, ganon, for Women's Month. Sabi sana makontak namin si Ate Tuesday kasi ang ganda sana pag marinig namin yung opinions niya sa mga shows namin. Kaya ayun, it's a life. Kinikilig din ako. Oh, the feeling is mutual. Kasi bakit ba? I see myself in you when I was your age. But last year lang yon siguro. Hoy, magkaedad lang pala kami ni Natalie. O, wala kayong nangingialam sa mga pantasya ni Tita Tuesday na. So anyway, nakikita ko yung sarili ko sa iyo kasi I was once a young girl na para bang feeling ko hindi ako naiintindihan ng mundo pero alam kong may pinaglalaban akong makabubuti sa mga tao. Tapos hindi yun mag-align sa isip ko na, ba't di nyo to gets? Di ba dapat lahat ng tao ganito mag-isip? Yung kung anong ikagagaling ng lipunan. Pero parang minsan nakakapanghinan ang loob na para bang mag-isa ka sa laban na yon, or bukod sa hindi ka nauunawaan at walang kumakampi, parang ikaw pa yung mali. Nararamdaman mo ba to minsan, Natalie, pag may pinaglalaban ka? Oo naman, hindi lamang sa social media. Kahit sa sariling bahay natin, nagsisimula talaga niyan. Bilang babae, bilang estudyante, bilang babae din, pagtingin sa atin na may mga certain roles lang na pwede natin salihan. Bilang estudyante, mag-aral lang daw. Pero sa nangyayaring mga krisis ngayon, parang hindi naman pwedeng sarili lang natin or yung pamilya lang natin yung inaalala natin. Kasi eventually, lahat din tayo naapektuhan, di ba? Sa pagtaas ng langis ngayon, na tumataas yung presyo na bilihin, tumataas yung pamasahe. Hindi na pwede na kanya-kanya na lang. Dapat talaga mas humihigpit yung natin pag-uunawa na kapag yung isang tao bumoboses,
kapag hindi lang yung sarili niya yung inuunawa niya, hindi yan for nothing, kundi para yan sa ikakabuti ng lahat. Tama, totoo. Naalala ko dati na napagtatawanan ako kasi madrama talaga akong bata. Alam mo yung manalim yung nararamdaman ko sa lahat ng bagay. Maliit na bagay, naintindihan mo yan bilang artist, di ba? So, pag naapektuhan ako ng isang bagay, tinuturn ko into art, may nasulat akong tula sa ilalim ng isang langit. Ang lalim, di ba? Baklang-bakla ako, tapos ganun mga nasusulat ko. Sa ilalim ng isang langit, ang ibig sabihin ko lang doon na parang kahit mayaman, mahirap, babae, lalaki, Pilipino o hindi man, foreigner, kung sino, isa lang yung pinagdadaanan ng lahat. Ang lungkot, same sa lahat ng demographic. Ang sakit pag dumapo, kay walang sinasantong tax bracket. So, ibig sabihin, dapat mas malalim yung pag-intindi natin dahil wala din talaga tayong pinagkaiba sa kapwa natin. So, lawakan, kumbaga. Speaking of malawak, kasi natuwa ako na nabigyan ka ng ilaw, nabigyan ka ng atensyon na matagal nang dapat nabibigay sa mga kagaya ninyong nasa kalsada at pinaglalaban ng mga karapatan namin. Pero, doon ako nalungkot na bakit yun lang ang pinag-usapan tungkol sa'yo. Alam ko marami pang aspeto ng pagkatao mo na masayang malaman din namin para siguro ma-inspire ang mga kaedad mo or yung kahit meron ng mas laktaw na edad sa'yo na hindi pa gising sa mga dapat nilang iniintindi. Sino ba si Natalie bago yung nakilala siya, bago siya naging viral, kumbaga? So, kung hindi mo naman kung marapati mo pag-usapan natin to, nung naging viral ka, dyan tayo magsimula. Anong naramdaman mo? Natuwa ka ba? Na nasumikat ka? Pero merong ganong komento ka nababasa. Anong dumaan sa isip mo? Actually, Ate Tuesday, chika ko sa'yo. Mm-mm. Nung nag-viral ako, hindi ako out sa pamilya ko na aktivista ako. Oh, in-out ka ng media. Sabi ko, grabe naman. Naunahan Sila pa ka. yung nagsabi. Sabi ko, oh my gosh, paano ko Pero Ate Tuesday, bago nangyari yun, nagbibiroan pa kami, sabi ko, sana mahagilap ako sa TV habang nanonood yung parents ko. Nagbilang anghel ka. Oo. Tapos grabe nangyari talaga, pero pasabog na pangyari. So, nung mga few days, nung nag-viral ako, sabi ko, hindi pwede mo ng parang external yung aalahanin ko. Internal muna. Dapat ipaalam ko sa parents ko na hindi na pwede maglaya ko aktivista talaga ako. Ito yung ginagawa ko, ito yung gagawin ko for my future. So, doon talaga ako nag-focus na pinapaalala ko sa kanila na kahit naman aktivista ako, yung first priority talaga is yung safety. Kasi Correct. yung parents naman ng mga aktivista, yun naman talaga yung reason bakit ayaw nila yung mga anak nila sumasama sa rally. Kasi nga, delikado. Correct. Pero naman, kapag ganito klase, kailangan kasing mag-speak up Kaya dapat, nung nangyari yon, sabi ko, parang prioritize ko na sabihan yung mama ko, yung daddy ko na habang nangyayari itong lahat, ipa-prioritize ko yung safety ko. Sasabihin ko kayo anong gagawin ko na from now on. Nasaan ka? Sino kasama mo? Kaya ayun, kahit ngayon naman, pa din siya, process pa din sa pagpapaintindi sa kanila. Ilan kayong magkakapatid, Natalie? 3. 3 kayo, tas balita ko bunso ka daw. O talagang magiging overprotective ang mga magulang bukod sa, alam naman natin sa lipunang Pilipino, babae, bunso. May special ka talaga treatment na matatanggap. But how did your parents feel about it? Na nag-viral ka in that way? Na alam ba nila na maliit ka pa lang, opinionated kang bata, may mga tinatayuan ka talaga? I think so. Di ba may tinatawag tayong female rage? Ganon din talaga ako nung bata. Parang madamdamin ako, magalitin ako, kasi hindi ko alam paano siya i-express. At parang feel ko naman, alam naman nila na eventually, ito talaga yung path. Kasi kahit nung high school ako, nag-take ako ng social science na na sa senior high, tapos nung nag-college ako, sociology yung tinake ko, so pag-aaral pa din sa lipunan. So, lang din, parang medium ko lang din yung pagiging aktivista sa mga natutunan ko sa pag-aaral. Kaya feel ko parang before ako pumunta ng Manila, parang may na sila, wag kang mag-aktivista ha, wag kang sasali sa mga ha. May ganung na sila fear.
Pero kasi naman, hindi naman pwede na itago ko lang sa kanila or hindi ko ipaliwanag bakit may mga ganong nangyayari, bakit nga kailangan na may mga aktivista. Kaya like I said, parang learning process pa din para sa amin ng Correct. parents ko. Ayan. So, maliwanag to na inaano natin sa mga manonood ngayon na ang mga magulang ng mga bata na pumupunta sa mga ganitong rally, mga pakikibaka, sila din may mga sariling mga takot at hindi sila parang yung binapabayaan lang yung mga anak nilang gawin nila ang gusto. Meron pa rin kayong pag-uusap na naganap sa loob ng bahay nyo dahil talaga namang worried sila para sa iyo. Pero tinuloy mo ito. Ano ba sa tingin mo ang kahalagahan ng aktivismo sa buhay ng lalo na ng mga kabataan na talagang aware na yung nakita mo na kung anong mga problema? Bakit to mahalaga para sa iyo? Napakahalaga ito kasi ito yung bilang kabataan at bilang babae, ito yung pinaka-good use ng youthness namin, di ba? Ito yung pinaka-good use ng mga natututunan namin sa aming pag-aaral na hindi na lamang nakakulong sa classrooms namin, kundi nilalabas namin sa lansangan. At may pag-uunawa din kasi kami na yung mga issues na nararanasan kahit ngayon yung pinakapatok, yung mga kahirapan ng mga tsuper ngayon, ng mga manggagawa, Yes. pagtaas ng presyo ng langis, ng bilihin, hindi kami separate doon. Kasi in the future, kami din yung magiging manggagawa. Kami din yung, kami din bilang mga commuter, ay kasama din kami sa laban ng mga tsuper. Ito talaga yung pinapaintindi sa amin. At parang, especially now, may sense of bleakness, no? Na parang Yes. walang mangyayari kapag Oo. magsi-speak up, kapag magiging aktivista ka. Pero at the Tuesday, may mangyayari talaga. For our history, di ba, sa EDSA 1, EDSA 2, pinatunayan ng history natin na ang collective resistance ay may magagawa talaga at mananaig talaga yung interest ng masa. Alam niyo po yung Kowloon? Yes. Workers? Maraming mga empleyado na hindi nakakatanggap ng service charge na umabot ng milyon ito. Oo, anong So, ginawa? ayun yun. Nag-picket line sila, 6 days silang hindi sila nagtrabaho, nagprotesta sila para sa dagdag na 25 sahod, pagrerespeto ng collective bargaining agreement. At nung Monday lang, pumayag ang ng family na So, may So, nagagawa. oo, may nagagawa at tumutulong dyan yung mga kabataang estudyante, yung mga mga bata na pinaghihigpitan ng mga parents, pero tumutulong talaga sila at dahil din yun sa pakikiisa ng mga kabataang estudyante sa laban ng mga manggagawa, ng mga tsuper, na may nakakamit talaga sa aktivismo. Oh, yun. Okay. Maraming salamat sa effort na ito, Natalie. Kasi hindi man to araw-araw na occurrence na meron tayong papiket, parali. Pero yung problema persistent. Araw-araw na kinakalaban at hinaharap. At yung mga silent workers sa mga kagaya ninyo, gusto naming magpasalamat kasi ito yung mga hindi namin nasasabi dahil busy rin kami sa mga kanya-kanyang buhay pang araw-araw. Pero thank you for championing the intentions and whatever our workers want. So ikaw ay batang galing Negros, ikaw ay sa Kabisayaan nagsimula at napadpad ka sa Maynila. Interesante to para sa akin kasi maraming kagaya mo na mga kabataan na pumupunta sa mga syudad para mag-aral. Ano yung pinakamatinding nakaharap mo na bagong salta ka dito? Meron bang mga naging problema at paano mo yun nilampasan? Sa akin naman din talaga, mahirap yung lengguwahe kasi laking Bisaya ako. Hindi ka nagtatagalog talaga dati? I mean, nagtatagalog naman, pero din talaga kapag nakikipag-usap, halatang-halata yung accent ko. Ganon. Pero, yung school ko kasi, Polytechnic University of the Philippines. So, Shoutout sa mga kaibigan natin sa PUP! hello po. Bonggang-bongga yung paaralan na yan. Oo. So, hashtag danas na danas. At doon talaga Danas na danas. Hashtag danas na danas. Yun na yung hashtag ng episode na to. Oo. Tapos doon kasi, may friend ako na din siya, galing din siya ng Visayas, tapos nag-transfer sa Manila. Tapos at the Tuesday, parang may mga classmates siya from high school na pumasok ng
PUP. Tapos inintroduce niya ako. Tapos sabi niya, alagaan niyo si Natalie ha, from Visayas to, ganun. Kaya nagkaroon na din ako ng sense of sino yung friends ko nung college. Kaya ano pa din, parang sense of collective pa din yung tumulong sa akin. Tsaka may kapag shared talaga yung danas niyo bilang mga kolehiya, ay mga scholar, talaga yung mas mahigpit yung bonding. Correct. Kaya in terms of mga usual pag sa movies, parang binubuli, mga ganon, discrimination, wala namang nangyari basta sa inside ng PUP. Pero nakapagbalawak ba to ng pananaw mo dahil nga nagaling ka ng rural area tapos pumunta ka ng Maynila? Syempre dito maingay, masikip, ang daming mga kahirapan, mga senyales ng kahirapan. Just today, coming here, kasi kami po ay nasa Intramuros, no, ang aming opisina. Dadaanan mo ang pier, di ba? Dadaanan mo ang Road 10. Tapos sa Road 10, makikita mo yung patong-patong na bahay, tapos mga junk shop, tapos ang aga-aga may nagra-rugby. Totoo, kanina may nakita talaga ako. Shoutout sa'yo, kuya, mag-aral ka, wag kang mag-rugby. Oo, anyway. So, pag daladaan ako dun, nagulat ka ba na ibang-iba to sa kinagisnan mo? Paano mo na-deal yun? Actually, ganun din yung setting sa PUP eh. Yung parang entrance pa ng PUP. True, ang service ng PUP ay tren. Oo, charot. Which is I love you, PUP, wag kayo magalit. Oo. which is temporarily closed nga ngayon. So, Talaga? mahirap yung daan, lubak-lubak yung daan. Kaya din talaga siya eh, parang tapos yung PUP, di ba may kultura talaga siya ng aktivismo. Na inyo. Oo. Oo, kasi sinatado ng mga sumalangit nawa eh taga dyan. Alam ko kung may similarity din sa UP. Actually, lahat ng mga state U may certain, no, mayroon tayong iisa. So, nakikita mo yan araw-araw. Ano naisip mo? Sira-siraan daan. Sarado ang mga kung ano-ano. Ano naisip mo? Sabi ko talaga, parang mula sa probinsya ko, mula Manila, shared pa din yung mga danas ng mga tao at pinakita din talaga ng PUP sa akin, yung community ng PUP na ganitong klaseng shared reality ay pwede mong labanan. Kasi hindi naman to challenge as Correct. as is challenge. May economic reality, may rason bakit hindi nga nagbabago yung ganitong klaseng lipunan. At makakamit lamang yung pagbabago kapag sama-sama tayong nakikibaka para dito. At yun talaga yung kultura na kasabay ng pagpapakita ng ganitong klaseng surrounding or environment sa akin, pinapakita din ng PUP sa akin na pwede kang lumaban. Pwede kang collective na lumaban dito. Okay, disclaimer lang po kasi meron naging viral post ang isa sa mga famous, masasabi ko siyang famous kahit na in a bad way, na isang influencer na sinabi niya na lahat ng mga galing ng state U, kung di man yan lahat, may pahapyaw na meron tayo talagang tendency na ba't tinuturo ba ng mga institusyon ang pag-aaklas, ang pagiging dissenter, ang pagkakaroon ng idea na kailangan kalabanin ng sistema parati, di na lang daw tayo mag-aral. Hindi na lang daw tayo tumahimik kasi gobyerno naman ang nagpapaaral sa atin. So, versus sa nakikita mong kahirapan, ang kawalan ng suporta at yung sinasabi mo ang nakakalungkot kasi kayo yung mga dadating na mga pinuno natin at luluklok sa atin kung saan man darating ang Pilipinas. Tapos sasabihan ka na ganyan, wag na lang magsalita. Ano ba yung bilang bata? Paano mo yun natitake? Din talaga, unawa sa nanggagaling yung pagiging defeated ng mga tao, unawa kung kahit nga yung kultura ng raltaging, may unawa pa din ako, bakit nga ba saan nila nakukuha ng ganitong klaseng Baka may takot din sila, yes. Oo, kasi naman yung silence ng tao, hindi naman meaning niya nag-aagay sila. Kundi sometimes silence is forced. Silence is, a mean para hindi mapahamak, di ba? So, din talaga, kaya nga hindi pwedeng sumulong na mag-isa, sumulong na marami na magkakasama at yun din talaga kapag nag-a-approach ng mga tao sa lansangan nga sa mga communities is ina-explain natin na hindi kayo mag-isa sa laban nyo. Kasama nyo yung mga kabataan, kababaihan, lahat ng Pilipino dahil iisa lang naman yung natin hangarin which is mapabuti yung kondisyon ng buhay natin. Correct. Ayan. So, tama ang pinunto ni
ni Natalie na ito ay mapayapang pagtayo sa mga dapat naman na nasa atin na. Huwag po nating ikakahon, no? Yung mga nagsasalita na militante agad, may armas agad. Baka naman meron lang talagang gustong i-address na isang suliranin na makakatulong tayo kung tama ka, sama-sama tayo. And speaking of sama-sama, meron kang isang grupo, ito yung Sining Lila. Ito ay women-led na grupo ng mga artists. Anong ginagawa? Tell us more about Sining Lila. Sining Lila. Siguro Kaya ako nag-ube dahil Sining Lila. Oo, ako pala no? yung hindi na. Pero yung Sining Lila, siguro ko siya, backtrack to September 21 rally. So, yung Sining Lila, kumanta kami noon ng jingle, ang tawag niya ay Gising na, siya, about anti-corruption, pagpapamulat sa mga tao na may magagawa sila laban sa corruption. At din siya jingle siya galing sa kanta ni Sabrina Carpenter na Man-Child. So, mula sa kantang man-centered, hindi naman empowering talaga sa kababaihan na lumaban siya, ay ginawa namin siyang kanta para sa lahat, kanta ng pakikipaglaban. So yun yung isa sa mga aspeto ng ginagawa ng Sining Lila na may pagpapahalaga siya sa kultura. Kasi 'di ba ngayon, yung rason bakit nag-viral ako sa September 21 rally is kasi namamayani yung kultura na misogynistic. Yes. Na mababa yung pagtingin sa babae under a patriarchal society. At yung laban talaga na armas natin yan is kultura din na palaban tayo. Kultura na sinasabi natin na ang babae, scientifically, hindi sila mahina. Yes. 'Di ba? May laban ng babae at may significant role ang babae para baguhin ang ganitong klaseng lipunan na napupuno ng korupsyon, bulok na sistema, kasama ang babae sa ganitong klaseng laban. Kaya isa ito sa mga pagpapahalaga ng Sining Lila, ang pagbabago ng kultura. Kasi siguro yung mga examples na pwede kong gawin, kasi pwede kong maibigay, mahalaga ang pagbabago ng sino yung politicians na nasa taas. Ano yung mga laws na Yes. pinapasa. Sila talaga yun eh. Oo. So, paano natin, let's say, Safe Spaces Act. Yeah, Republic Act 11313. I love it. Yes, of course. Attorney Vargas, hoy. So, paano natin na magkakaroon tayo ng lipunan na na-embrace nila ang ganong klaseng batas or politics kung naman, ang namamayani naman na kultura pa din ay misogynistic or hindi ganon progressive ang pagtingin sa babae. Kaya, pagbabago ng economic, political, ay pagbabago din ng kultura natin. Totoo, magkadikit siya, hindi siya pwedeng ihiwalay. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin patas ang sweldo ng mga kalalakihan at kababaihan Yes. sa maraming industriya. Ang ganda ng sinabi mo na ito kasi scientifically, tama ka, ang pain tolerance natin 10 times as men dahil nga tayo ang nanganganak. Pero itong pinagtataka ko, Natalie, hindi lang yan yung kagalingan natin na innate. Bakit hindi na ibibigay sa atin ang mga karagdagan or nararapat nga hindi na nga yung extra, yung what's due us lang na pagpupuri, pagbibigay ng espasyo, paggalang na na-deserve natin. Pag ang lalaki naging CEO, papalakpakan lang mga tao, mga CEO ng mga kumpanya, mga bilyonaryo, mga may hawak na mga industriya. Pero ang nanay na nag-aalaga ng 3 bata, mag-isa, habang kumakayod at naglilinang ng utak ng susunod na henerasyon, hindi pinapalakpakan. Pagka sa Sining Lila, pinag-uusapan ng ganito, paano nyo natutulungan yung effort para i-forward yung mga usaping pangkababaihan? Yung sa amin naman talaga, mahalagang iugat natin kung bakit nga ganito yung pagtingin. Kasi umuusbong yung I hate men ngayon, di ba? Parang, kasalanan to lahat ng lalaki, ganun. Oo. Pero kailangan pa din natin ugatin, bakit nga ba may ganito ding pag-iisip yung mga lalaki? Hindi tayo dumating dito ng aksidente lang or biglaan. Oo. Oo. May nangyayari po kasi kaya umabot na sa sukdulan. O ano ba yun? So talaga, mauugat pa din natin na mababa ang pagtingin sa babae. Tinitingnan ang babae bilang palamuti, parang kinukulong yung babae sa physical appearance lang niya, at mababa din yung pagtingin ng ambag ng babae in terms of motherhood. Ganong aspeto. Kaya,
napailalim pa din ito sa isang macho-feudal na lipunan. So, macho, lalaki. Yung pagiging, dito din lumalabas yung pagiging misogynistic ng lalaki, yung mga batas na napapalunsad ay hindi masyadong minamind kung anong welfare para sa kababaihan natin. At feudal naman sinasabi natin is ito naman yung iilan lamang yung mga nasa taas. So, sino nga ba, ano bang sex ng mga iilan lang sa nasa taas? 'Di ba usually yung mga lalaki? Oo. So, yung 10 sa milyonaryo ng Pilipinas, 8 po doon ay lalaki. Di 2 ba? lang ang babae. At nasa bandang dulo sila ng listahan. Kaya yung klaseng lipunan ay nanggagaling sa mga ganung klase na mga lalaki na sa totoo lang, yung gusto lang naman nila yung sariling benefit nila, kung anong mas nakaka-profit, at nakaka-profit talaga ngayon, especially in a capitalistic society. Pina-profit yung babae, kahit yung insecurities ng babae, katulad ng armpit hair. Bakit naging usapin yun? Doon ako nagtaka. Pinost kita kung nakita mo. Hindi kita matag kasi hindi pa tayo friends doon sa app. Pero pinost kita. Doon ako nagtataka. Bakit doon kayo nakatingin? May sinasabi siyang mahalaga pero ito ang naging gitna ng usapan. Anong nainis ka ba nung naging yun yung naging topic? Yung totoo, Natalie. Actually hindi. I mean, may inis talaga kapag titingnan mo yung mga comments. Pero yung una ko talaga reaction, parang, may ganito pala mga tao. Kasi, Oo, ang baba. kasi under sinilila, oh my gosh, like, kung alam nyo lang, parang hindi lang ako yung hindi nag-shave, Yes. hindi lang ako yung hindi nagbabra, at na-empower talaga ako kasi within culture sa mga woman-led groups, ganun talaga kasi yung babae, kasali na din yung practice sa sarili is hindi namin kinukulong sa physical appearance lang, 'di ba? So sabi ko talaga, parang hindi ko nga inisip yung armpit hair ko nung nag-perform ako, tapos yun pala yung magiging center of Lahat ng conversations doon nag-revolve na. Oo, 'di ba? So ayun, pero may halong inis, pero may halong pag-uunawa talaga, nga yung sinabi ko po Ate Tuesday, kung saan ang gagaling yung ganitong kaisipan ng mga tao. Correct. Yung misogynistic mindset, yung male gaze na tinatawag. Minsan mas masakit kapwa mo pa babae, nakikita ko sa Comsec ang nagpo-put down sa iyo. When things like these happen, I know you're a strong girl judging from the way you answer my questions today, but was there ever a time in your activist life na na-realize mo na parang meron ba to talagang patutunguhan, ayoko na ata, napapagod na ako, may ganun ka bang na-encounter? Oo naman, nung before September 21 rally, actually may pag-iisip na nga ako, i-continue ko pa ba to sa sa lugmok ko, sa dami ng academic load ko, tapos parang especially since bilang parte lang din ng lipunan, may may pagtingin ka din na parang nare-recognize ba ako, ganun, kasi sanay tayo, di ba, pag sa ACAD, sa other competitive na may top 1, top 2, Reward demerit reward system, demerit yes. system, pero kasi sa activismo, talaga siya, paglilingkod, and hindi naman lahat ng aktivista, tanggap yun agad or nasasapuso yun agad. And kabilang din ako doon na parang mahirap din sa akin na magpatuloy na hindi na-discourage. Kaya talaga sa akin, sabi ko, thank you ha. Binigyan ka ng extra boost, Oo. panggising ng soul mo. Oo, actually. Lalo ka na challenge. Ang ganda naman. Ang ganda ng na-switch mo siya, naging positive siya para sa'yo. Pero I'm just worried na ayaw kitang ma-deflate. So para sa mga tao dyan na kung makasalita kayo sa SOCMED porket di kayo maaabot, no? Wag sana kayo ang maging dahilan para mawalan ng pag-asa ang mga batang may tunay na pinaglalaban para magsalita pa. Yes. Yung mapanghinaan sila ng loob dahil merong mga ibang tao na hindi man lang bigyan sila ng kahit konting pungwang para makinig. Kasi lahat naman tayo pwede namang pakinggan. O kahit hindi tayo pare-parehas ng opinion. So, to what extent can art and your movement parang bring the conversation forward? Gaano nakakatulong ang sining sa tingin mo? Yung pagporma ng mensahe sa mga kanta, tula, at kung ano-ano pang ganyang klase ng sining. Paano to makakatulong?
Siguro sa ano, sa mga ordinaryong tao, yung na-discuss ko din yung kultura, pagbabago ng kultura. Pero nag-a-add kasi ng certain flavor yung arte. Kasi pwede namang Mm. isulong natin ang pagbabago Magsisisigaw na lang tayo, Oo. pwede namang ganun lang, oo. Or pwede naman natin isayaw natin, i-ano natin, ikanta natin. So hindi lang tayo nag-e-entertain, nagmumulat tayo. At Mm. ngayon din kasi sa dami ng mga kanta na, yung sabi niyo nga male gaze, pagsesentro sa ano, pagse-sexualize sa kababaihan, napakahalaga ang pagdagdag ng mga kanta na totoong woman empowerment. Na woman empowerment na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng kababaihan tungo sa lahat ng Pilipinong masa. At yun din talaga yung purpose ng art na at resistance din talaga na gumawa ng art and grabe ka hopeless ng ano natin, ng current situation. Parang ayaw mo nang gumawa, parang ano pang sense dito? Pero kapag susulat ka in times, susulat ka ng mensaheng may pag-asa, resistance na din yun eh. At imagine yung impact nun kapag mababasa ng kahit isang tao, pwede pa pala magkaroon ng pag-asa in this time. Susulat din sila at gagawa din sila ng art. And ito din talaga yung ano natin, isa sa weapon natin sa pagsusulong natin sa pagbabago. Sige, napag-usapan natin ang sining lila, napag-usapan natin ang iyong background. Ngayon naman gusto kong lumalim pa ng konti kasi sabi nga nila, ang bawat tao, pag meron siyang daladalang, kunyari, sisidlan ng bunga, ano ito? Kung ano yon na nasa loob nun, yun siya. Yun ang pagkatao niya. So, dito sa Balagbagan, kami ay nag-iimbita ng mga bisita na pinagdadala namin ng 3 bagay na nagre-represent ng kanilang pagkatao na nagsasalamin ng BAG na letra ng bag. B is booster, A is for armor, and G is for guide. So, B booster, anong nagpapasaya sa ating panauhin? So, today, Natalie, ano ang letter B mo sa iyong bag? Okay. So, letter B ko actually is bag din. Eto. Ang cute! Owl talaga. I love owls. I know. Actually, the reason talaga na energy booster ko to. Kasi 'di ba as 21 years old, pag nagda-dress up ako, parang may part sa akin na gusto ko adult tingnan. Parang, para iseryoso. Tapos kapag sinusuot ko yung bag na ito, feel ko, I'm just a girl. Parang ganun yung feeling ko, na parang, wala lang, parang ang whimsical niya, na parang I can just be a kid, ganun, in that sense. Kaya ito talaga yung energy booster ko. Tapos may nakita kong comment sa Reddit na, meron lang din, kasi naukay ko lang to. Tapos nakita din niya daw ito sa palengke, parang binebenta ng 100 pesos. Kaya, wow, Oh, diba? pwede kunin ng lahat, makamasa yung presyo. Kaya tapos ano pa? Makulay ka talaga na tao, no? Parang feeling ko, ang fashion aesthetic mo, bohemian, colorful, new age, ganyan-ganyan. Ever since ganyan ka talaga magpormahan. Sa akin naman is, nung bata ako, kapag nag-uukay ako, may kahiligan ako sa patterns. Ganon. Pero, since taga-probinsya ako, parang hindi naman, wala akong masyadong inspo kung paano ba i-express katulad ng ina-express ko ngayon yung outfit ko. Siguro mas naging expressive lang ako in terms of fashion nung nag-Manila talaga ako. Oo. Tapos naging open. Aura-aura dito sa Manila, eh. Oo. Di ba, pupunta ka lang ng mall, bibili ka lang sa... Aura ka. Oo. Oo. Tapos- That's important. Tapos naging bading ako. Mas naging openly bading ako. Tapos din to, Ito ay terminolohiya lamang po, na, namin, tool na ginagamit. Bading in a sense na maarte, makikay, ganon. at LGBTQ+. Oh, syempre, nililinaw natin na ito din ay identity din po ni Natalie. Oo. Ayun, so, dun ko na-realize na aside sa pagpapa-free ng sino yung pwede ko lang mahalin, ay pwede din yung freedom sa pagsusuot ng mga damit ko. Yan. Oh, mag-hi ka naman kay Chris kasi nanonood si Chris. Hi, baby! Hey! Stop it! Chares, oo. Ang ganda ng mga sinabi mo. Bakit ko to gustong malaman about you? Kasi sabi nila, bag ang colorful ng tao manamit, ang colorful niya, parang hindi enough yung spunk niya sa loob. Kailangan ilabas. Oo, parang hindi mo makontain. Meron kang joy and certain things na gustong kumawala at na-express mo yan through clothing. And I love that about you. Sige, let's move forward to letter A, yung armor mo. Ano naman yung iyong panangga sa mga bagay na humaharm sa iyo? Oo. Sa akin naman, siguro sa lahat ng sa trabaho ko bilang aktivista,
sa mga naririnig ko sa social media, napaka-importante sa akin na i-ground yung sarili ko. Kung ano bang punot dulo ng lahat ng ito. And I'm able to remember ano talaga yung punot dulo is through painting ng girlfriend ko pa din. Is ito. Ay. So, yung story kasi behind nito is pinate niya ito. Nasa kwarto lang kami, tapos ako nagigitara, kumakanta, tapos siya naman ay nagpe-paint lang. Tapos sabi ko sa auto ako, yeah, this is life. Ito siya. Ito lang siya. Ito lang yung sense of peace, sense of parang household na gusto ko na ma-achieve sa buhay. Ang ganda. At saka nakakatawa yung may dala siyang painting sa bag niya. Tingnan mo siya. Casual lang, no? Naka-frame. Gusto ko yung it's an everyday thing. By the way, may painting pala ako dito. Choret. Ang ganda ng mensahe, by the way, sa likod ng mga kwento mo, no, kahit binibiro-biro kita. Ganyan si Natalie, magdadala siya ng hindi niya kailangan. No, gusto niya yun. Ako nga, nagbabra ako, wala naman ako ibabra eh. Oo. Next. Ha? Charas. Letter G. Okay. Kung ano na lang nasabi ko. Brain fart yon. Sorry guys. Letter G naman tayo. G is for guide. Ano naman yung nagiging gabay mo sa buhay mo ngayon? Natin. Sa akin naman, wait, saan ba yun? Ito. Ayan. Yung guide ko pa din is, siguro, symbolism is yung earrings ko. Ito yung ginamit ko pa din noong September 21 natin. If gusto If you remember guys. So if gusto kong balikan kung bakit ako nandito, bakit ako patuloy na sumusulong is sinusuot ko yung earrings na ito. At hindi lang siya for remembering sa akin. Ginawa din ito ng mga political prisoners sa Pilipinas at suporta din sa kanila yung pagsusot ng mga gawa nila kasi tulong financial din yun para sa eventually pagpapalaya sa kanila. Ayan. So maraming maliit na bagay pero malaman marami siyang ibig sabihin para sa iyo. Do you hold on to tangible things and associate them with memories? Are you that kind of person? Little things, yung may insert lang sa journal kasi nga nakaano lang ako ngayon. Ay, you journal too. Hindi kasi ako taga dito, kaya hindi ako masyadong masenti sa stuff. Kasi wala pa akong own space. Kaya lang, yung kahit yung ticket sa bus. Tinatabi mo talaga. Sentimental ka. Yun na mga bagay lang, yung mga small things. Ang ganda. Sometimes it's the small things naman talaga that matter. And if it brings you back to a sweet memory, something that will make you smile, why not, diba? Ayan ang bag ni Natalie. Pero kung si Natalie ay lalabas ng bahay, ano yung one thing na hindi niya pwedeng makalimutan na laman ng bag niya? Anong bagahe ito? Pencil. Bakit? Bakit pencil? Kasi yung aktivista hindi lang naman siya nasa kalsada, nag-aaral din siya sa mga educational discussions or mga nagno-note ako or nagsusuduko ako kapag bored ako. Kaya napakahalaga sa akin ng pencil. Tapos nabubura lang din siya. Correct. Pag may change of mind na naganap in the middle of everything. Ang ganda na ang buhay ay pag-aaral. Patuloy na pag-aaral at hindi natatapos. And speaking of studies, balita namin, meron ka ngayong move na ginawa academically. Yeah. And I really wanna know the reason behind it. Nag-file ka daw ng LOA or leave of absence. Para sa mga hindi alam, pag nagko-kolehiyo ka po, pwede kang maging incomplete. Pag hindi mo natapos, pwede mo matapos, magkakagrade ka, at pwede ring mag-LOA. Ito yung parang magli-leave ka muna, ayoko muna, rest muna. Ano yung reason behind this, Natalie? Siguro looking back sa academic years ko, always kasi akong academic achiever. Nung nag-college din ako is wala din akong pinalampas na president's lister, ganon. Basically, mabuting bata talaga ako sa... All your life. all You've been my following life. the rules. You've been doing as you are told, scheduled, and all of that. Pero of course, may hangganan din yung mental capacity ng isang tao. At din talaga sa mga gusto kong gawin ngayon, hindi din kaya ng mental health ko na habang nag-aaral ay may ginagawang other aspects sa mga dreams ko. At nandun naman yung option, nandun naman yung parang resource na pwede naman, hindi naman need na
sabak ng sabak kapag hindi parang umaaray na din yung katawan ko. So sabi ko, kung nando'n naman yung resources for it, puwede naman mag-LOA, then why not, 'di ba? Kung alam ko pag graduate ako, hindi man on time, pero mas prepared ako at mas buo yung paninindigan ko na graduate akong inalagaan yung katawan ko, inalagaan yung mental health ko. Would you say that academic rest and giving grace to your body, your mind, will help students that are watching now who might be going through the same thing? Yeah, it really does. But I would say it really does take privilege. Kasi hindi naman lahat, especially ngayon sa crisis ngayon, alam mo, kahit nga sa mga contents ko, hindi ko talaga, parang lowa na kayo. Parang ayoko ng ganong. Yeah. You don't want to send the wrong message Oo, out there, na parang yes. lowa ka na lang as much as you want, ganon. Pero hindi natin matatanggi na marami nang gustong mag-lowa, maraming gustong mag-drop, marami ang hindi nagaganahan mag-aral, or marami yung nag-aaral na lamang para magtapos para makapagtrabaho. And I Oo, think may intern ba tayo dito natatamaan? Baka may umiiyak na. Oo. Huwag kang iiyak, ha? Oo. Kwentuhan lang mga ate mo. Oo. So marami na mga kabataan. Is it an ongoing epidemic? Like there's considerable pressure happening in the young generation? yeah, of course, like sa advent pa ng AI, nakalaban mo na sa trabaho. Totoo yan. Ang daming Oo. pressure na magaling na magaling na magaling ka habang yung sahod mo ay pabarat na pabarat na pabarat. So may grabing gap sa anong binibigay na pagsisikap ng mga kabataan, scholar ng bayan, versus ano lang ba yung natatanggap nila? Ano ba yung kapalit sa ano bang kapalit sa pagsisikap nila? Kaya din talaga napaka-important na tingnan din natin, bakit ba maraming naglolowa? Bakit hindi na nag-aaral for the sake of love of learning? Bakit umabot na tayo sa ganitong klase na yung education, instead of being an education, para na lang siyang commodity, or para na lang siyang way natin para magkapera, para mabuhay basically sa Correct. sa everyday na lipunan natin. Totoo. Nalaman ko lang yung joy of learning nung natapos na ako mag-aral. It's ironic, pero while studying, absolutely, pag malapit na midterms, malapit na tumataas yung level of anxiety ko sa katawan ko na if I don't deliver, may ganun akong pakiramdam. Siguro self-imposed pressure din because of the way our families were built, na merong ini-inculcate na siguro may hidden na pagdiin na pagtapos mo, ikaw naman, ipapasa ko yung responsibilidad ng earning, ng pagtayo sa pamilya dahil pinagtapos kita. Merong mga ganun sa loob ng, hindi lahat ng pamilya, pero majority, dahil nga sa kahirapan ng buhay. Would you say, bilang kabataang Pilipino, na yan, yung they fell off the wagon, wala na sila sa schedule, tapos hindi na motivated, eto ba ang kakaharapin ng Pilipinas in the future? And if ikaw ang uupo, kunyari, kongresista ka, at you have a way of changing itong polisiya na to ng pamahalaan, how would you do it, Natalie? I feel like I'm not the one to talk. But really, kapag in terms sa PUP, kapag makikinig ka lang naman sa community, marami ang mga nagsasabi na i-prioritize natin yung mga estudyante, i-prioritize natin na hindi bulok yung mga pasilidad nila. Kapag pumapasok sila sa eskwelahan, danas pa nila na halos hindi umaandar yung electric fan, ang sikip-sikip ng classroom, tapos dagdag pa din yung pressure na magaling pa din sila, magaling pa din yung performance nila. Kaya I feel like it all boils down na dapat inuuna yung kapakanan ng mga estudyante, instead na yung institusyon, instead na yung mga shareholders, kumbaga. Kasi yung mga estudyante, investment natin yan eh. Ito yung natin, future workers natin. Ano na ang mangyayari kapag lahat ng future workers natin burned out, yung pagtingin sa trabaho, para lang mabuhay, para lang magkapera. Marami tayong mga estudyante din, especially sa larangan ng social science, na nag-aaral din aside sa pagkapera ay para tumulong sa lipunan Yeah, maibalik natin. yun, yung natutunan natin. Oo, so napakahalaga na
kapag nakikinig tayo sa mga estudyante natin, tumutulong tayo, ini-instill natin sa kanila na yung pag-aaral nila, hindi din yun ano lang para lang mag-aral sila para sa sarili, kundi para makatulong din sila at makaintindi sa iba pang mga tao. Ayun, tama. So, dapat meron tayong awareness sa pulso ng mamamayan kasi up until hindi natin sila tinatanong ano bang kailangan ninyo, patuloy na mangyayari yung mga ganitong inequalities sa society natin. O sige, alam mo, Natalie, marami na tayong natouch na iba-ibang topics. Natutuwa ako kasi ang mild-mannered mo palang tao. For an activist, I was expecting na you'd be holding so strong opinions in a way na parang anger ang matatanggap ko or reklamo. Pero, alam mo by just simply talking to you, mas nagkaroon ako ng ibang approach para sa mga pinaglalaban ko na, oo, maintindihin din naman ako, pero dahil nga laki ako sa ibang dekada, nakita ko din yung mas malalalang problema nung panahon pa ng Rehimeng Marcos hanggang sa panahon ng Aquino, na hanggang ngayon ay 2026 na, hindi pa nagbabago. So ang ate mo, sa madaling salita, minsan jaded na ako, minsan nauubusan na ako ng hangin. Pero salamat sa mga batang kagaya mo na, eto, palabas pa lang kayo at sumisigaw kayo, hindi to pwede. May mas maganda pang bagay na kailangan tayong i-consider na makaka-help sa ating lahat. Pero, di ba, ang dami na nating ginawa, pinag-usapan, and nangyayari ngayon, ang bigat-bigat. Tingin mo meron bang isa pang bagay na kailangan pang malaman ng mga tao tungkol sa mga aktivista? Kasi ang hirap na nga ng mundo, ang unkind na ng mga tao. Ito na lang yung mga taong inaano tayo, sinusulong yung para sa atin. Pero nami-misunderstand pa. Ano-ano yung sa tingin mo yon bilang aktivista? Nakakabasa ako ng mga comments, sinasabi nila, wala kayong alam kasi puro lang kayo welga. At ano talaga siya, to be honest, masakit siya kasi yung aktivista, napakahalaga ng pagwelga, napakahalaga ng pagpo-protest. Pero, para makamit yung number ng mga tao, para voluntarily pumunta yung mga tao, yung mga manggagawa na may trabaho pa, ng mga nanay na may bahay pa na binabantayan, para pasamahin nyo sila para sa welga. Ano yun? Work yun ng activist na paano mo sila paano mo sila i-convince na sumali sila. Pag-oorganisa. Pag-oorganisa. So, ang mga, mga aktivista, hindi lang yan nagwewelga, nag-organize sila at sinasabi nga natin sa lansangan. So, ano bang examples? Katulad nung last time sa Transpo na strike is center kami sa PUP community, so around Puresa. So, makikipagkamusta kami sa mga vendors, paano sila naapektuhan. Bumababa talaga kayo doon. So, ayun din. Yun din yung ways na pinapaintindi namin sa kanila kung ano nangyayari. At hindi yung parang naninigaw kami. Yung gano'n. Hindi kasi, busy sila Yun din yung pag-aaral, Anong approach? And na-apply ko din talaga yun sa content creation, yung sa pagkuha ng attention span. Oo. Yun talaga kasi, Yung pinakahuli mo yung burokata kapitalista na naglalakad ka sa overpass. Sabi ko, bata tumingin ka sa dati natawiran mo. Ganun. Para kung nanay na nag-aalala doon nung pinapanood kita. Pero ang ganda nung technique kasi nahuli mo ako, hindi ako umalis doon sa sinabi mo. ayun, so talaga, mag-organisa ka, ilapit mo yung sarili mo sa masa, sa mga tao, at i-organize mo sila, ipaalam mo na napakahalaga na sumali sila kasi sila mismo yung danas to Correct. Hindi pwede na kami dadala. Para sa inyo ito. Oo, hindi pwede na kami yung magsasalita para sa mga manggagawa, kukuha lang kami ng aral galing sa mga kasanayan or na-experience nila, pero dapat sila talaga yung magbibit-bit doon kasi sila yung makaka-benefit doon. At bukod pa sa pag-organize, may tinatawag din tayong educational discussions. Yes. Yun naman yung mga pag-aaral sa mga nangyayari sa lipunan. Inuugatan natin bakit nga ba lumalabas yung mga corrupt politicians, katulad ng burokrata kapitalismo. Pinag-aaralan din namin yan para kapag nasa kalsada na kami, sisigaw kami ng sahod, itaas, presyo, ibaba. Pinag-aralan namin yan. Pinag-usapan namin yan. At
kinausap din namin yan sa masa sa pamamagitan ng pag-organize para kapag may pinaghuhugutan talaga kami ng loob kapag magwewelga na. So, yun yung just one of the things na ginagawa ng isang aktivista. So, glaring lang para sa iba ang emosyon, pero sa ilalim noon ay yung tunay na pinaglalaban yung gusto mong maintindihan ng mga tao. Tsaka tingin ko sa mga sinabi mo, wala namang problema ang pagwewelga talaga. Kasi wala namang welga kung walang problema. Ang kakulangan ng lipunan, sinasalamin lamang ng mga taong mga nasa lansangan. Chino-champion nyo, kanina ko pa sinasabi, yung boses ng mga hindi makapagsalita. So, salamat ulit sa inyong ginagawa. Oh, ang dami ng palakpak ni Natalie dito. Kung may ribbon lang ako, nakalima ka na. Mula kanina. Okay, bago natin tapusin ng ating kwentuhan, Natalie, meron tayong gagawin na tawag dito ay paspasan sa balagbagan! Alright. Simple lang po ang ating mechanics, no? Isang tanong, isang sagot. Magbibigay lang kami ng mga senaryo, Natalie, at ikaw ang magsasabi kung ito ba ay papayuhan mo, papagalitan, at ito, isang beses lang pwedeng gamitin, papatayin. Okay, 3 lang yon. Okay. So, bawat senaryo, meron kang isasagot. Pwede mo ring ipaliwanag kung gusto mo. Okay, ready ka na, Natalie? Okay, ito ang unang senaryo. Kaibigan na selective ang kanyang pinaglalaban. Papayuhan. Papayuhan, anong ipapayo mo? Sumama ka sa amin. Mag-organize tayo, makipag-usap tayo sa mga tao para hindi lang nakasentro yung issues na na-expose ka sa ganun. Pero marami pang issue yan. Para klaro sa kanya. Intercepting lahat. Ayun. Tama. Okay, next. Pasaherong nag 1, 2, 3 kahit na mataas ang presyo ng gasolina. Ngayon, papagalitan, pero nagigets. Ang hirap ang hirap Oo. kasi ang hirap ng buhay talaga. Hindi mo na masisi. Pero wag po kayong gagawa ng krimen, ha? Maging patas lang po kayo. Oo. Diyos ko naman yun ang wata lang, pero inaamin ko po sa lahat po ng mga jeepney driver, bus driver, nung ako po ay naghihirap na batang lansangan, maraming beses ko po itong nagawa, patawarin niyo po ako. Oo. Sorry po talaga, batang yagit lang po talaga din. Oo. Pero alam mo, surprisingly, Natalie, ang daming mababait na konduktor, bus driver, Sabihin mo. nakakaiyak pag naalala ko, merong natutulog-tulugan ako. Kasi lumapos na ako sa dapat kong bababaan, kulang na ang aking pamasahe pa uwi. High school ako nito. Napansin nung conductor, tapos nagising ako na parang yung ginagano ko siya. Tinitignan ko kung nakikita niya ako. Yung gano'n, yung papasimple. Nakita niya na ini-stylan ko siya. Lumapit na, okay na, libre na, wag ka nang dyan. Ganon. Pero sobrang salamat mga kuya na maintindihin kayo sa mga kagaya namin walang pera. Mga estudyante lang naman po kami. Gusto lang namin makatapos. Okay? Ay, kung saan ako napunta? Kasi ganito yun. Uy, kweto. Next, mga taong sumisingit sa pila sa EDSA carousel. Wag mo na mapatayin. Kawawa na. Baka dito mo na ginamit. Oo. Papayuhan. Ano papayo mo sa kanila? Hindi kasi baka may emergency sila parang ang hirap naman ito, Ate Tuesday. Emergency, hindi lang talaga yun. Charos. Bleep! Charot. Talagang bawal yon. Lahat pumila, lahat pawis. Lahat tayo uuwi ng bahay, amoy bagang. Huwag kayong magulo. Pantay-pantay tayo. Next, fast food chain na nag-overcharge sa extra rice. Papagalitan na lang muna. Oo. Mahirap ang buhay, no? So, ang masasabi ko sa inyo sa mga ganid sa panahon ng krisis, charot. Okay, next. Mga profesor na last day of the class lang papasok, tapos madaming papagawin na sobrang lapit na ang due date. Naalala nyo tuloy, kaya ako nag-load. Kaya umabot sa ganito. Papagalitan. Papagalitan. Huwag kayo ganon. Mahirap maging estudyante. Oo. Hindi namin pinapahinto yung mga bata. Hindi po itong pag-promote ng LOA. Yan, nililinaw lang po namin. Binibigyan lang po namin kayo ng espasyo para tulungan ang mga sarili ninyong mamuhay ng maayos. Yung makahinga-hinga naman kayo. Pati mga bata, matindi na ang pressure. So, bilang nanay na may anak na kaedad nyo, naunawaan ko yan. Nangyari din yan sa pamilya namin. But that is another episode. Okay, next. Kaibigan na pinagtatakpan ang cheater na kaibigan. Konsentidor. Papayuhan. Ano sasabihin mo? Tumindig ka, bes. Ang pangit niyan. Maka-cancel tayo niyan.
Gusto ko yung paghawak siya dito sa may tension headache siyang nadama. Okay, grupo ng mga tao na clout chaser. Dami niyan sa Facebook at Reddit eh. Siyang tunay! Alam niyo kung sino kayo. Papagalitan at ire-report. I-report, ibablock pa. Ibablock. Oo, hayop. At i-NBI pa. Ha? Ito, tumodo na tayo. Okay, last but not the least, mga taong tahimik pagdating sa national issues. Papayuhan. Wala siyang pinatay kahit isa. First guest na walang pinatay! Kahit isa. Very good. Angel kaya to si Natalie. Charing. Mga taong pagdating sa national issues ay walang cheka. Bakit mo siya papayuhan? Ano sasabihin? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, yung silence naman, it doesn't really mean na agreeing sa other side. Kundi ang silence naman, ito din yung way para, forced yung silence natin ngayon sa tindi ng red tagging, sa tindi ng violence. Sometimes yung mga tao feel nila yung only thing that they could do is be silent about it. Yeah. Pero doon pumapasok yung tungkulin ng aktivista na ipakita sa kanila na may kakayahan sila mag-speak up, and all the more na may lumalalang violence, red tagging, all the more na dapat collective and organized nating ninalabanan ito. Ayan, napakaganda naman ang cheka. Palakpak ulit. Sige, gusto niyo pong malakpak eh. Nakakailan na si Natalie na meron tayong meter ng approach. 8. Nakaka-8. Bilang ni ate ko. Alright. Ayoko pa sanang tapusin ng ating magandang kwentuhan, pero all good things must come to an end. But to wrap up our discussion, Natalie, if there's one thing you can leave to our audience, hindi lang sa edad mo, no, sa pangkalahatan na rin, kasi I think a lot of us adults in our 40s, pa-exit na sa laban na to, kumbaga, literal. Ano matututunan namin sa mga kagaya mo na humaharap sa napakatotoong mga problema pang araw-araw at dinadala mo ito sa entablado na makikita ng lahat. Humahawak ka ng mikropono, sinasabi mo yung mga pinaniniwalaan mo. Paano pa ito magtutuloy-tuloy at ano pa yung pangarap mo para sa lipunang Pilipino? Siguro yung pangarap talaga is pagkapantay-pantay, yung totoong serbisyo sa mga Pilipino. At siguro yung mapapayo ko lang talaga na sa mga tao is may magagawa tayo. Imposibleng wala tayong magagawa. Napatunayan na yan back then, EDSA 1, EDSA 2, tagumpay ng colon workers ngayon, laban ng mga tsupera sa PUV modernization program, nalaban natin yan sa pamamagitan ng collective resistance natin. At may magagawa tayo. Ayun. Tama si Natalie, may magagawa tayo. Again, mga kaibigan, palakpakan po natin. Student activist at isang artist na matatawag, artist para sa bayan, artist para sa kababaihan, artist para sa Pilipino. Natalie, thank you so much. Palakpakan natin siya. It's an honor to have you here, and I hope na mga kids your age, hindi lang yung mga kaedaran mo, siguro yung mas bata pa, lalo na, ay si ate, kaya niya ito, kaya ko rin siguro. Pag may pinaniniwalaan ako, basta nasa tama ako, pwede akong magsalita. Yes. Kasi nga, may magagawa tayo. Okay! Ang ganda-ganda. And that's a wrap, mga unpackers. Dito na po nagtatapos ang ating balagbagan session. Again, ito po ang inyong balagbag na Ate Tuesday with Natalie Heralde. Ayan, hello sa mga kapatid natin sa Negro, sa Kabisayan. Ayan, mapupunta rin kami dyan minsan. Sana maging tour itong balagbagan. We hope you unpack something new today. Kaya naman kindly follow, share, and keep that curious vibe going po. Until the next Saturday, i-unpack na natin yan lahat dito lang sa Balagbagan!